Iyon, isa po mapagpalang umaga sa ating lahat. Welcome po sa ating online celebration ng Lighthouse International Fellowship. Minsan pa po ako po si Pastor Mark at wini-welcome ko po kayo sa ating gawain through online. Ayan po, at in-encourage ko po kayo na patuloy natin suportahan ang gawain ng Panginoon through online, lalo na dito sa ating gawain dito sa Lighthouse International sa pamamagitan ng pag-share ng ating mga videos. Malaki pong tulong yan at mga panalangin nyo. Ayan po, so medyo matagal-tagal na po tayo na ganito yung setup natin, pero enjoy na po natin yung ganitong moment dahil may purpose si Lord sa mga nararanasan natin ito, at tunay na napakabuti ng Diyos sa buhay natin dahil ano man yung kinakaharap natin, patuloy pa rin natin nararanasan ang kasapatan sa buhay. Mga natatamasa natin mga pangangailangan ay hindi niya pinababayaan, at praise God kung ikaw ngayon ay masigla, malusog at hindi tinatamaan ng sakit na ito. Ayan po, bagamat nakakamiss magkakasama physically, so medyo magtiis po muna tayo sa ganitong setup. Ayan po, napakabuti po ng Lord sa buhay mo. At ngayon po, nais ko pong mag-share ng panibagong topic ngayon sa umagang ito. Siyempre, walang iba ang patungkol ito sa salita ng Diyos na i-share po sa inyo. So, bago yon, i-review po natin yung last time na pinag-usapan natin. So, last time pinag-usapan po natin yung acrostic na leave sa Colossians, 'di ba? Napakalaga po na matandaan po natin 'yan, 'di ba? May 4 po na puntos po 'yan. LIBE. So yung ating L, sleep to follow, and yung ating I, involvement of Christ. Pangatlo is vigorous faith, at pang-apat, enhance your knowledge. So napakalaga po 'yan na isa buhay natin na kailangan. Ang concern ni Paul dyan dun sa mga points na yan is mag-grow tayo, na hindi tayo mag-stick sa mga elementary teaching, at yung kailangan tanggalin na natin yung mga filosofiya ng mundo, mga paniniwalang hindi dapat. So kung mapaniwalain ka pa rin, kay Lord ka na lang maniwala. Ayan, so yun po, mag-obey po tayo sa word ng Lord, at evaluate po natin ang kanyang mga salita sa lahat po ng mga napapakinggan po natin. So yun po yung ating pinag-usapan last time. Ngayon po, dadako po tayo sa panibago po nating usapin. Walang iba kundi tungkol pa rin sa buhay, syempre. So napakalaga po kasi ng buhay, lalong-lalo na sa nararanasan po nating ito, yung diba, na talagang pag lumabas ka parang between life and death talaga, diba? Pero yun nga, praise God dahil okay pa rin tayo, at yun, masaya pa rin tayo, at nagpapasalamat tayo sa Panginoon na okay tayo, okay yung pamilya natin. So yun po, pag-usapan natin is abundant life. Yan, very interesting to, diba? Abundant, ibig sabihin masaganang pamumuhay, tunay na buhay at ganap na buhay. So excited po ako na i-share po ito sa inyo. So ready na po ba tayo? So kung meron po kayong Bible, pwede nyo po akong samahan sa ating text ngayon sa John chapter 10 verse 10. New King James Version po ang ating gagamitin na Bible. So sige po, sabayan niyo po ako. Sabi dito sa John 10:10, "The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life." Si Jesus po yung nagsasalita dito. "And that they may have it more abundantly." Ayan po, atin pong ipanalangin ang salita ng Diyos. Aming Diyos na dakila, kapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa, at kami po ay nagpupuri, nagsasamba sa iyo sa mga oras na ito. Salamat po sa mga
oras na to na minsan pa ikaw po ay magsasalita, Panginoon, sa amin sa pamamagitan ng inihanda mo, Panginoon, na aming pagkaing espiritual ngayon. Dalangin ko po, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng kaunawaang espiritual mula sa aming isip, gayon din sa aming puso, at nang sa gayon maisa pamuhay namin to, Panginoon. And maranasan po namin yung pangako mo, Panginoon, na abundant life, Panginoon. Kung bakit ka naparito, Panginoon, sa lupa, Panginoon, upang bigyan kami ng buhay na ganap at kasiya-siya. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig, Panginoon, at salamat po sa pagkilos ng banal na Espiritu mo na magsusupply sa amin ng higit na karunungan upang unawain ang iyong salita. Salamat po sa iyo pong kapurihan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ayan po. So yun po, sa umagang ito po, ang ating pong title ay Pagtanggap sa buhay na ganap. Ayan. Pagtanggap sa buhay na ganap. So, napakahalaga nito na maunawaan natin itong topic natin na ito. At medyo maiiba po yung ating pagkaunawa dito sa verse na to. Very common itong verse na to eh. Pero after nito mapapagtanto mo at makikilala mo at i-expose sa'yo ni Lord kung sino ba yung tinutukoy niya dito na dapat mong pagkatiwalaan, dapat mong samahan. Ayan po. Minsan pa, ang topic natin is pagtanggap sa buhay na ganap. Yan. Yan po ang ating title. It's all about abundant life. Buhay na sapat. Maraming tao, ito yan. Kung ma-observe natin na marami po silang mga iba't ibang definition or understanding pagdating sa buhay na ganap. Meron dyan yung dinidefine nila through assets, mga businesses nila. Merong yung abundant life is ito, yung 3-story house. Yan. And meron silang kotse, milyones sa bangko. So don't get me wrong na kung sinasabi ko to, hindi ko sinasabi na pag meron ka niyan masama ka. But part yan, okay po yan. So yun, minsan ganun lang po nila dinidefine. Pero gusto ko lang sabihin sa iyo, sa umagang ito, abundant life is more than what we think. Ito ay higit pa sa mga iniisip natin. Higit pa sa nakikita natin. Na itong abundant life na ito, na talagang si Jesus lang ang pwedeng magbigay sa iyo nito. At itong abundant life na to, kay Jesus mo lang pwedeng maranasan ito. Ayan. So, yun lang. May kwento ako na dati meron akong ka-work na kwento niya sa akin, meron siyang tita na nanalo sa loto. Na yung tita niya na to, nanalo ng 100 million sa loto. Pero, kwento niya sa akin, ba't parang naging iba daw, ba't ganito yung nangyari, kung kailan daw yumaman, pumangit daw, sabi niya. Natawa ako. Na, kung kailan ba't kaya ganun? Kung kailan nagkapera yung tita ko, saka siya pumangit. Kasi ngayon, dahil sa pera, hindi niya na-manage. Ayun, ang nangyari sa kanya, nagpupuyat sa casino. Ayan, sobrang di alam kung paano i-manage yung pera niya. So, yun nga kung iisipin mo yun, no? 100 million talagang parang iisipin mo na abundant life na yun. Makakabili na ako ng kotse, ng bahay, ng lupa. Makapag-business na ako doon. Abundant life na yun. Yes, but more than what we think, kagaya nga sinabi ko nung una. So, hindi ito patungkol sa ating mga tinatamasa. At ito, gusto ko rin sabihin sa inyo, meron pong classification itong buhay na to, mamaya tatalakayin natin. At isa pang kwento. Ayun nga, meron pang isang kwento na may kakilala rin ako. Meron siyang sarili ring bahay, paupahan, 10 pintong paupahan, at may kotse, tapos nasa German sila. Pero pag nag-aaway sila mag-asawa, tawag nila sa bahay nila,
maaari tinatawag na impyerno pag nag-aaway kasi may mga na-involve, may mga nangyari sa pamilya nila. Nakakalungkot, Kristiyano pa. So, napagtanto sa isip ko na talaga bang ito ba yung meaning ng abundant life? So, maraming tao na minimin nila yung abundant life base sa kanilang natatamasa. So, higit po dyan yung ating pag-uusapan dito. Yun nga, dito sa John 10:10, napaka-interesting po ng verse natin na ito po si Jesus po yung nagsasalita dito na in-offer niya yung kanyang buhay sa mga sheep, di ba? So, para maunawaan po natin, basahin po natin, isama po natin yung verse 9. Sabi dito, balikan po natin yung ating main text. I am the door. If anyone enters by me, will be saved, and will go in and out and find pasture. Verse 10. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they, ang tinutukoy dito is yung mga sheep, that they may have life and that they may have it more abundantly. So si Jesus is naparito para bigyan ng buhay ang tupa, yung sheep, na buhay na ganap at kasiya-siya. Pero merong nauna sa kanya. Yung tinutukoy niya dito, ito yung tip. Ayan. I-expose natin itong tip. Pero bago yan, gusto ko lang maunawaan natin yung classification nung buhay. Yun nga, yung sheep na tinutukoy dito, ayun, mapapansin natin, buhay naman yan eh. Buhay naman yung sheep na yun. Pero yung mayroong ino-offer si Jesus na uri ng pamumuhay na wala itong sheep, mga sheep na to. Na maaring may mga naranasan itong sheep na to doon sa mga nauna. Ito yung mga magnanakaw. Ito yung maaaring anyong pastol or shepherd nila, pero magnanakaw daw to. Ito yung pumapatay, nagnanakaw, at nagsisira. So, ito yung nauna doon kay Jesus. So, ito, may ino-offer si Jesus na uri ng buhay na wala yung sheep. So, interesting itong buhay na to, na tinutukoy na to. Meron pong 3 classification ang buhay. Ito po, 3 types of life. Ito po, yung life na to is, sabi doon sa Greek, which is yung bios, kung tawagin. Bios, o ito yung nararanasan natin with our flesh. Ayan. Na ito yung pampaganda sa katawan mo, pumuputi ka, nagkakaroon ka ng abs, gumaganda yung curve mo, maaring yan yung tinitignan mo as life eh. Diba? Pag hindi ka na macho, wala ka na six pack, or hindi na maganda yung pangangatawan mo, tumaba ka na. Minsan baka yan yung life mo eh. Yan yung kasapatan yan yung buhay mo. Diba? And meron pang isa, 3 ito. Ito naman yung tinatawag na suke, which is, ito yung emotion. Diba? Yung buhay na, life din to. Yung life na to is patungkol naman sa ating mga emotion. Yung satisfaction sa ating mga emotion. Na itong maaring nakikita mo, nagbibigay saya sa emotion mo, maaring pag meron ka neto o pag wala ka neto, 'di ba? Parang end of the world na, parang wala nang reason para mabuhay. So, or minsan sa sobra mong naranasan 'yon, ito na yung talagang tingin mo na ito yung buhay at hanggang dito lang yung buhay mo. Yung para lang ma-fulfill yung bios mo at yung sukay mo. Pero yung interesting yung ino-offer ni Jesus. Ito yung Zoe sa Greek.
This kind of life offered by Jesus only. Si Jesus lang makapag-offer nito. Ito yung real meaning ng abundant life. Zoe sa Greek. Abundant life is not about money. Kung marami kang pera, ayan, hindi yan yung definition. Kasi kahit yung mga masasamang tao, kahit nga yung mga terorista, meron din mga pera. So kung tinitignan mo yan yung abundant life, abundant life din pala yung may abundant life din pala yung mga mamamatay tao. So hindi po ito yung abundant life. Kasi yung abundant life na to, ito yung makakabuti para sa iyo. Hindi magpapasira yun ng yung pagkatao. At bago mo maranasan itong abundant life na to, na sinasabi ni Jesus, meron kang kailangan gawin, may kailangan iwasan, at meron kang kailangan tanggapin. So yun po, ready na ba kayo sa ating dalawang puntos sa hapon na ito, sa umagang ito? Ayan. Kailangan meron po tayong iiwasan para maranasan na itong yung abundant life na tinutukoy ni Jesus. So yan po. Una po is tanggihan ang magnanakaw ng buhay. Unang point natin, tanggihan ang magnanakaw ng buhay. Or sa English, avoid the life grabber. I-avoid mo. Ito ay comparison about the thief and Jesus. Kung anong ginagawa ng magnanakaw at gagawin ni Jesus para sa iyo. Unahin na natin itong magnanakaw na to. Yung nagnanakaw sa buhay mo. Ayan. Yung tip na tinutukoy dito, sa Greek, ibig sabihin yan, yung kleptes. Ito yung, or kleptes, kung banggitin. So, may dalawa pong uri yan. Yung kleptes na yan. Yung isa ay tinatawag na embezzler. So, ito ay fraudulently to one's own use. Maaring dadayain ka neto. Maaring operan ka neto na hindi halata pero ninanakawan ka na niya. At yung pangalawa is pilferer. Ito naman yung uunti-untiin ka, babalik-balikan ka. So mag-ingat ka rin sa magnanakaw na to. So ayan, pupunta sa'yo, dadayain ka, ooperan ka ng masarap, pero ikakapahamak mo at maaari mong ikamatay. So hindi po lahat ng masarap na ating natatamasa ay maaari nating ikasaya habang buhay, pero baka maaari nating ikapahamak at mauwi sa kamatayan. So mag-iingat po tayo sa uri ng magnanakaw na ito. So mamaya expose natin yan, yung sino ba yung mga magnanakaw na to. At ito, alamin naman natin ano ba yung mga purpose ng mga magnanakaw na ito. Una, yung to steal. Ayan. Or sa Greek, which is klepto, to steal. Ayan. Para nakawan ka, yung dadahan-dahanin ka. Yung isa, at yung isa niya pang purpose is to kill. Or sa Greek naman, which means ito ay 2-0. Isa-sacrifice ka nito. Sacrificial lamb. To sacrifice, to slay. So yun yung purpose nitong magnanakaw na ito. So mag-ingat ka dito kasi nanakawan ka niya, papatayin ka niya, at ito pa, destroy. Apulumi naman ang tawag dito. To destroy, to put out of the way entirely or abolish, put an end to, ruin. Ayan. Rendered useless, gagawin ka netong walang halaga. Wawasakin ka neto, papabaksakin ka neto. So ito po yung tinutukoy na to na mga purpose ng tip. Mag-ingat ka sa mga taong sinasamahan mo na
kala mo lang kaibigan mo, pero baka ninanakawan ka na. Ayan. So, kailangan po natin maunawaan itong ating usapin. So, gusto ko po balikan natin yung ating text at isama po natin yung verse 9. Ayan, balikan po natin yung ating text na John chapter 10. Mag-umpisa tayo sa verse 9 hanggang 10. Sabi dito, si Jesus po yung nagsasalita, I am the door. If anyone enters by me, will be saved, and will go in and out, and find pasture. The thief does not come except to steal, and to kill, and to destroy. I have come that day, yung that day na tinutukoy ni Jesus, which is ito yung mga sheep. Kasi yun nga I am the door. Ang ibig sabihin, I am the shepherd. Yung I am na yun, maraming pagpapakilala kay Jesus. Kung sino siya. I am the light of the world. I am a living water. Yan. I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. So yun, sabi niya dito. So kailangan po nating maunawaan na bago natin i-quote itong verse na to, kailangan isama rin po natin yung verse 9 na yan. Kasi pag yung verse 10 lang, minsan nagkakaroon tayo ng conclusion na ay itong tip na to, si Satanas to. So hindi po, pag binasa nyo po yung mag-previous ka lang ng konti at basahin mo yung chapter 9 ng John, ang tinutukoy po dyan na magnanakaw, hindi po si Satanas. Ako, ngayon ko lang napagtanto na kayo nga pala, hindi pa si Satanas ang tinutukoy. Ang tinutukoy dito ay mga Parsis, mga tao, mga tagapagturo ng mga kautusan. So mag-iingat po tayo dyan. So yun po, nalaman po natin yung pagkakakilanlan. So kung gusto po natin maranasan yung binabanggit dito ni Jesus na abundant life, kailangan marunong po tayong umiwas. Hindi po tayo sige na sige, banat ng banat, oo ng oo, hindi tayo marunong humindi. So delikado po yung ating pagkatao. So ayan, if you want abundant life, marunong ka din umiwas sa mga pakonti-konti na yan, sa mga taong inilalayo ka sa Diyos. Akala mo totoong kaibigan mo, pero ang categorize niya is magnanakaw. And may magandang plano ang Diyos sa iyo. May magandang plano ang Diyos sa atin. So napaka mapanganib itong mga magnanakaw na tinukoy dito. Kasi gagawin ka niyang walang halaga. Maaring idadamay ka pa nito. Ako, dati nung wala pa ako sa Panginoon, nadali ako sa pakunti-kunti eh. Tara, papiso-piso lang. So naadik ako sa sugal, palibo-libo na. Dati sa painom, isa lang, paisa-isa lang. Katagalan, pakahon-kahon na. So mag-iingat ka sa sinasamahan mo. Baka di mo alam, baka pilferer yan, di ba? Yung uri ng mga magnanakaw na tinukoy natin kanina. Baka pilferer yan, babalik-balikan ka. Or embezzler, di ba? Ito naman yung padadamahin ka muna. Pero ang gusto niya is sirain ka. So mag-iingat po tayo sa mga ganyang tao na hindi naman pala makakatulong sa atin. At lalo na sa ito pala yung tinutukoy ni Jesus na life grabber. So yan, this kind of life grabber, they can wreck your life. Nanakawin nila yung buhay na meron ka, mabagal man pero sigurado, slowly but surely. So ganun po yan yung mga magnanakaw na yan. So yun dati yung tinetestimony ko sa inyo, nadala po ako sa pakonti-konti.
So, wag ka na pong mag-antay na nakakatakot pa na itsura bago ka maniwala na magnanakaw. Kasi kung si Satanas nga naman ang tinutukoy dito, sa tingin mo kakagatin mo kaya itong mga ginagawa sa'yo, yung pa-offer sa'yo, yung pa-konti-konti, di ba? Kasi kung may sungay yan, kung may tinidor yan na malaki, or ganun natin i-define, di ba? Kakagatin mo ba ko si Satanas yan? So, ito po yung mga tao na tinutukoy ni Jesus, na walang pakialam doon, na ginagamit, maaring gamitin ka lang. Ang nakakalungkot yung isa pa nga, 'di ba, to kill, 'di ba? Gagawin kanyang tawag nito alay. 'Di ba? Parang yung mga katatayan ngayon na pinalalabas ng mga asawa nilang babae. Alay yan kasi may COVID sa labas eh, 'di ba? Tayo yung mga alay. So ayun, kailangan po nating iwasan. So, napaka-delikado po yun, napaka-bangis po yan. Mas mabangis pa to sa COVID itong mga tinutukoy ni Jesus na magnanakaw. Kala mo, best friend mo, pero pinapahamak ka na pala. Diba? Mag-iingat ka. Kasi, baka kaibigan mo lang yan dahil nag-i-enjoy kayo parehas. Pero, kung nagkayarian na, diba? Kung nagkasama na, may kakilala ko dati, addict siya sa shabu. Ayan, kaibigan niya daw yung nagbibigay sa kanya. Ang bait kasi. Opera siya ng ganito, konti lang, sagot ko na. May pagkain sa bahay. Nililibre siya ng kung ano-ano. Diba? Ang bait eh. Paano, sino hindi makakatangki doon? Kaya mag-ingat din kayo. Hindi porket mabait, baka pinadadama ka lang. Baka kukunti-kuntiin ka lang. Pero baka babalik-balikan ka pakunti-kunti. So mag-ingat po tayo. Dahil itong magnanakaw na to is mabangis pa to sa COVID. Kasi baka hanggang sa impyerno ang baksak mo neto kapag napahamak ka neto. Yayariin ka neto yung sa point na wala ka ng halaga. Wawasak-wasakin ka neto. So, kailangan iwasan natin itong mga magnanakaw ng buhay na to. So, wala po akong specific na tao na babanggitin. Pero ikaw, kung napapagtanto mo na itong mga tao na to, na-impluwensyahan ka ba sa tama? Nadala ka ba sa mabuti? Baka kasama mo lang sa kalokohan. Diba? Konting saya, konting kasiyahan na walang patutunguhan, magkakasama kayo. Wag mong imin yan na kaibigan mo yan na talagang dadaling ka sa mabuti. So kung nakikita mo naman siya na ganun siya sa'yo, hindi niya rin alam yan. Maaring siya ay ginagamit, pero hindi niya rin alam. So wag mong layuan na ayoko na sa'yo, ganyan na. Pero kung hindi mo kayang kontrolin yung pagkukontrol niya sa'yo, layuan mo. Pero kung kaya mo siyang kontrolin at dalhin sa Panginoon, na kayong dalawa ay mag-aayos, mamaya maintindihan mo yung abundant life. So yun po. Kailangan ay i-avoid natin to. Iwasan natin itong magnanakaw ng buhay. Tanggihan ang magnanakaw ng buhay. So yun yung ating unang puntos. Pangalawang puntos. Yun po. Ang ating unang puntos is tanggihan ang magnanakaw ng buhay. Pangalawa, tanggapin ang nagbibigay buhay. Accept the life giver. Ayan. So dito si Jesus is yun nga, ino-offer niya sa atin yung uri ng buhay, which is yung Zoe. Diba? May classification tayo kanina na 3 uri ng buhay. Ano nga ba yun? Ito yung bios at suke. Diba? Yung buhay patungkol sa ating mga nararanasan, sa laman natin, sa flesh natin. At yung suke, sa emotion natin. Diba? Yung minimin lang natin yung life about dito sa
satisfaction na itong dalawa na to, at yun na yun. Pero yung tinutukoy dito ni Jesus na abundant life, which is yung Zoe, na si Jesus lang ang tanging makapagbibigay sa iyo nito. Which is ito, babasahin ko na lang. Ano ba yung Zoe na to? Ito yun, absolute fullness of life. Ayan. Ito ay absolute fullness of life. Buhay na ganap. Ito yung inaalok ni Lord. Ito yung abundant. Or sa Greek, peresus. Ito, babasahin ko exceeding some number or measure or rank or need over and above, more than is necessary, superior, extraordinary, surpassing, uncommon, preeminence, advantage, more eminent, more remarkable, more excellent. Diba grabe? Excellent na more pa. Yan yung ino-offer ni Jesus, na hindi mo matatagpuan sa bios, sa sukay. Yes, okay na magkaroon ka ng satisfaction sa ano mo, sa pangangatawan mo, satisfaction sa emotion mo, pero itong ino-offer na to ni Jesus is siya lamang ang tanging makapagbibigay nito. Wala nang iba. Kaya narito si Jesus para ito nga yung mga tupa na to. So, naparito si Jesus para ang tupay magkaroon ng buhay na kasiya-siya. Sabi dito, I have come that day. I have come that day. Yung day na tinutukoy dito, ito yung mga sheep. Diba? So, ito yung sheep na to. Ayan, kunento ko sa inyo kung ano ba yung character na meron na to. Ito, napaka-cute ng mga tupa na to pag nakita mo. Pero sorry for the word, tayo po ay tinutulad sa sheep na to. At malinaw sa mga sumulat, pag sinabi nilang sheep, ito lang naman yung pinakatanga na hayop sa buong mundo. Pinakatanga. Walang isip. Iinom yan kahit sumabog na yung balon-balunan niya. Walang tigil, tuloy-tuloy lang. Kakain yan hanggang gusto niya kumain. Kamangmangan. So masakit man, pero ito yung tingin sa atin. That's why nandito si Jesus. Para tayong mga namuhay sa kamangmangan ay hindi tayo mapahamak. Nakita ni Jesus na ito yung mga tupa na to, ako yung magiging shepherd nila. Na ikaw na winasak ka ng magnanakaw na to, ng diablo, na kung sino mang tinuring mo na kaibigan, pero winasak ka. Si Jesus ay naparito para bigyan ka ng buhay na kasiyas. Pumunta siya dito, itong mga winarak, itong mga winalangya na tinanggalan ng halaga, bibigyan ko sila ng halaga. Dumating sa buhay na napagsamantalahan tayo, nadaya tayo, napagnakawan tayo, kinunti-kunti tayo, dinahan-dahan tayo, iniwan tayo ng wasak-wasak. Yun yung buhay na nagkaroon tayo before, pero hindi pa naman tapos ang lahat. Kaya nga naparito si Jesus para bigyan ng buhay na ganap at kasiya-siya. Kaya ang tinukoy dito natin is kailangang iwasan natin itong mga magnanakaw na to ng tunay na buhay. Yes, kaya tayong opera niyan ng temporal na bagay, bahay, lupa, pera, satisfaction sa katawan, malimpangan, pero hindi yan yung meaning ng buhay. Itong Zoe na to, or itong abundant life na to, na si Jesus lamang ang tanging makapagbibigay sa iyo. Kung sa tingin ng iba wala ka namang halaga, pinagtawanan ka, maliit ang tingin sa iyo,
Ako dati ganun ako eh. Maliit yung tingin ko. Hindi lang yung ibang taong maliit ang tingin sa akin. Kahit ako mismo sa sarili ko, maliit yung tingin ko sa sarili ko. Pero nung may Jesus, nilagyan niya ng value yung buhay ko. Ay, masterpiece pala ako ng Panginoon. Ay, anak pala ako ng Panginoon. Ay, highly favored pala ako. Ay, pinili pala ako. Ay, pinagpala pala ako. Winasak ka man ng magnanakaw na to. Pero si Jesus, pag winelcome mo siya sa buhay mo, hindi mo man maranasan yung satisfaction mo sa bios mo, sa sukay mo. Ang importante itong bios na, itong Zoe na tinutukoy ni Jesus, which is abundant life. So, napakapalad mo pag si Jesus ay pinapasok mo sa iyong buhay. Kung gusto mong maranasan yung abundant life, aralin mo, kilalanin mo, i-discern mo kung sino yung mga tao na nagnanakaw ng magandang relasyon mo sa harapan ng Panginoon. Yung mga tao na naglalayo sa iyo sa harapan ng Panginoon. Kasi kung hindi mo sila iwasan, patuloy, babalik at babalik ka lang. Pahihirapan yung sarili mo. Matuto tayong umiwas. At matuto tayo tanggapin yung offer nito. So, sa pagtanggap, kailangan din merong pag-iwas. So, napakalaga kung ngayon, kung gusto mong maranasan yung abundant life na to, tanggapin mo si Jesus ng buong buo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, at magtiwala ka sa gagawin niya sa buhay mo. Kaya kung ngayon mo lang napanood itong ating online preaching na ito, pwede kitang anyayahan ngayon sa ating panalangin pagtanggap sa Panginoon upang maranasan mo ang abundant life na ito. Sige, pwede kang manalangin. Gayahin mo ko. Repeat after me. Tanggapin mo ang Panginoon. Sige, tayo'y manalangin. Panginoong Yesus, ako po ay nagkasala. Ako po ay gumawa ng mga bagay na hindi naaayon sa iyong mga salita. Linisin niyo po ako mula sa aking karumihan at patawarin sa aking mga kasalanan. Pinapapasok po kita sa trono ng aking puso, ng aking isip. Ikaw po ang maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Patuloy mo ako baguhin ng naaayon sa iyong kalooban. At dalangin ko na papasukin mo ang iyong banal na espiritu sa aking buhay bilang gabay sa aking buhay sa araw-araw. Ngayon po, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ngayon po, ikaw po ang aking Panginoon at tagapagligtas. Sa pangalan ng Anak, ng Ama, Espiritu Santo. Amen. So, kung sumabay ka sa ating panalangin pagtanggap, ina-assure ko sa iyo na mararanasan mo ang abundant life na tinutukoy natin ngayon, na
ino-offer ni Jesus. Bagamat tayo ay nakaranas ng mga bagay na hindi natin ma-take, pero binuo tayo ng Panginoon ngayon. Binuo tayo ni Jesus mula sa ating mga kakulangan. Patuloy na nililinis sa ating mga kamalian. At dalangin ko na patuloy nawa ang pagkilos ng Banal na Espiritu at nawa buhay ang salita ng Diyos sa atin. So yun po, marami pong salamat sa mga nakinig. I hope i-share po natin, ipalaganap po natin ang salita ng Panginoon, na ang buhay po ay hindi lamang po bios, sukay, bagkos ito ay zoe, which means abundant life. Ngayon, I declare sa pangalan ng Panginoong Jesus, ikaw man nagsasuffer ng kung ano, inideklara ko na maniwala ka at i-welcome mo si Jesus sa buhay mo. Makakaranas ka ng abundant life sa buhay mo, sa pamilya mo, sa sitwasyon mo, sa pamilya mo, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Po, God bless po, mag-ingat po kayo. Sumayin niyo po lahat ng pagpapala ng Panginoon, spiritual, pinansyal, at emotional, sa pamamagitan ng pangalan ng Ama, pangalan ni Jesus, at ng Espiritu. God bless po. Kita po ulit tayo next week. God bless. Stay safe, stay at home.